akala nila para lang kami nagbabakasyon porket nakakapunta kami sa iba't ibang lugar, iba't ibang bansa. Well, kung gusto mong lumabas, kailangan mong magsakripisyo ng tulog. Bibihira yun, pero most of the time, medyo, kailangan namin magsakripisyo ng energy namin para, makapagpa-picture lang sa labas. Isa sa mga kwento-kwento sa mga seafarer, babaero daw kami. Ang masasabi ko dyan ay may katotohanan naman talaga yan. Ganito kasi, syempre, ang mga tao doon ay deprived sa sex. Madami, so di ko na mapapangalanan, pero like, minsan kaibigan mo lang, meron siyang girlfriend na ibang lahi, Indian, European. Then pagdating sa Pinas, kasabay mo umuwi, makakasalubong mo yayakapin ng asawa niya, ng anak niya. So, di lang isa, maraming beses na nangyari yon. Magagaling magtago yung mga kaibigan ko, pero marami na rin naman talaga nasisirang pamilya. Sa sobrang dami, di ko na mapangalanan dahil ang daming mukha sa isip ko na nalalaman ng asawa nila sa Pinas na may kalaguyo pala yung asawa nila. So, yun, totoo naman. Naging loyal naman ako sa girlfriend ko. Siya, first girlfriend ko up until now. Saan nagkakaroon ng tinatawag na nude cruise, kung saan lahat ng mga guests ay nakahubad. May mga pagkakataon na nakikita namin sa mga fire exit, may nagtutsurbahan gano'n na mga guests. Hi, my name is Mark Jason Cantes. I am 30 years old from Tondo, Manila. So ngayon po, isa po akong tattoo artist, pero I am a former seaman. So nagsimula po ang journey ko as a seaman way back 2015. Meron po kasi kaming family friend na nagwo-work abroad sa cruise ship din. And syempre, kakilala namin, then humingi kami ng tulong kung paano ba kami makapagsimula as a, employee sa isang cruise ship. So, nagsisimula ang pagiging seaman, syempre, sa pag-a-apply, di naman kailangan ng maraming working experience dito sa Pilipinas dahil babagsak ka lang din naman sa dishwasher. So, at least high school graduate is enough na bago ang makapasok. Then, once na qualified ka na at nalakad mo na lahat ng requirements mo, ang first struggle ng pagiging seaman ay yung medical examination. So, sa medical examination, may mga, alam mo na, sabi-sabi na bago ka makasampa ng barko, alam mo yun, pagkakaperahan ka muna nila. So, kunwari may sakit ka, ganyan, then, bago ka makasampa, syempre, kailangan mo muna magpagaling, so kailangan mo maglabas ng pera. So, magkakautang ka pa. So, nangyari yun sa akin. Di ako sure kung totoo yun, pero since napagdaanan ko, well, totoo nga siguro. So, right after that, nung simula na ako, first contract ko, nagsimula ako as a galley steward. So, yun nga, tagahugas lang kami ng pinggan, syempre, tagalinis ng kitchen. Medyo mahirap yung work kasi nagtatrabaho kami from like simula ng umaga hanggang gabi, minsan madaling araw. So 10 to 14 hours, minsan umaabot din ng 16 hours every day at wala kaming day off for 8 to 10 months. So medyo mahirap siya, stressful, then hindi naman ganun kalaki agad ang sahod, di porket seaman. So medyo mababa lang, 25,000 starting. So yun, kung isa kang aspiring na seaman at gusto mong magsimula magtrabaho sa barko, syempre kailangan ng backer at referral dahil mas prefer din naman ng company na may kakilala kayo na someone na pwede nyong tulungan na makasampa sa barko or makapasok sa company nila dahil mas mabilis yung sistema. So kung isa kang aspiring na seaman, then wala kang kakilala, medyo mahihirapan ka dahil di mo alam kung saan mag-i-start. So yung backer tsaka yung referral, medyo malaking bagay yon para makapagsimula. Medyo matagal yung proseso dahil napakaraming requirements and napakarami mong pera na magagastos dahil
Napakaraming trainings ang kailangan mong kunin. Nandiyan yung SOLAS, kung ano-ano pa. So, kailangan mong at least makapag-ipon ng siguro mga at least 30,000 bago ka makasampa. Then, aabutin nyo ng mga ilang years bago ka talagang makapagtrabaho sa cruise ship. Wala namang discrimination sa tattoo kahit sa medical examinations. Maliban nga lang dun sa, alam mo yun, di mo alam kung may sakit ka ba or wala. Pero since pwede kang pagkaperahan ng mga clinics, kunwari, bibigyan ka nila ng sakit or something, then bago ka makasampa, so magkakautang-utang ka pa para lang mapagkaperahan ka nila. So, parang nagkaroon daw ako ng varicocele. Parang bato yun sa itlog daw. Pero wala naman ako naramdamang sintomas or something since bata ako. Kasi parang ginugol ko siya. Pero yung Google naman, syempre hindi ma-reliable. Pero parang wala naman kasi ako nakitang any symptoms. Pero nung mismo nandun na ako sa medical examinations ko, dun sa clinic, sabi may nakaparaw sila, then nagpa-ultrasound, ganito, ganyan. Then yun, gumastos din kami ng almost 50,000 para lang maoperahan. Tapos may utang pa yun. So yun, nangyayari yun hindi lang sa akin, sa marami pang seafarer. Yun. Tawag na nga namin doon sa clinic kasi ang pangalan ng clinic is Super Blank. Tapos ginawa na namin, ang tawag namin sa kanya is Super Cash. Ganun. Parang ganun. Kasi lagi nilang pinaperahan ng mga seaman. So, syempre, bukod sa mahirap yung trabaho, mahirap din makisama sa iba't ibang lahi dahil iba't ibang kultura, iba't ibang ugali. Then, mahirap din makisama sa mga amo kasi minsan naha-hard time ka. Ang common na stereotype sa mga nagbabarko ay akala nila para lang kami nagbabakasyon porket nakakapunta kami sa iba't ibang lugar, iba't ibang bansa. So, dahil nga wala kaming day off, kung halimbawang nagtatrabaho ka sa gabi, night shift, well, kung gusto mong lumabas, kailangan mong magsakripisyo ng tulog para lang ma-enjoy yung labas. Then, kung nagtatrabaho ka naman sa umaga, kung gusto mong lumabas, during your break. So, lalabas ka lang para magpa-picture, then babalik ka na para magtrabaho ulit. So, medyo mahirap siya. Hindi siya like kagaya ng mga iniisip ng mga normal na tao or mga tao dito sa Pilipinas na parang pagdating namin ng ibang bansa, nakapag-travel kami or na-enjoy namin yung bansa na napuntahan namin. So, bibihira yun, pero most of the time, medyo, kailangan namin magsakripisyo ng energy namin para, makapagpa-picture lang sa labas. Isa sa mga kwento-kwento sa mga seafarer ay yung mga babaero daw kami or mga, kumakabit. So, ang masasabi ko dyan ay may katotohanan naman talaga yan. Ganito kasi, syempre, ang mga tao doon ay deprived sa sex, syempre. And minsan may kita mo yung mga friends mo sa Facebook, pinopost nila yung mga, mga pamilya nila or mga karelasyon nila sa Pilipinas. Pero sa mismong barko, may mga kalaguyo pala sila or may mga, karelasyon. So, well, naiintindihan ko naman kung bakit sila ganun, pero syempre, di na lang namin pinapansin or bahala sila sa buhay nila, syempre, di ba? Dahil kanya-kanya naman yan, di na lang namin sinusumbong. Madami, so di ko na mapapangalanan, pero like, ang dami talaga. Like, minsan kaibigan mo lang, meron siyang girlfriend na ibang lahi, Indian, European. Then, pagdating sa Pinas, kasabay mo umuwi, makakasalubong mo, yayakapin ng asawa niya, ng anak niya. So, di lang isa, maraming beses na nangyari yun. So, sa passenger ship kasi, bibihira yung tinatawag na akyat barko. So, nangyayari yung akyat barko sa mga cargo ships, sa mga maliliit na ships. So, sa amin naman sa passenger ship, either makakarelasyon ka ng coworker mo or pupunta lang kayo sa isang lugar para maghanap ng panandaliang aliw. So, yun ang nangyayari sa isang passenger kasi malaki yung barko dun eh. So, hindi naman uso yung akyat barko na nangyayari sa cargo ships. Pero may mga friends ako na from cargo ships. Then, may mga, syempre, may mga akyat barko. Then, nagbebenta ng panandaliang aliw. Di naman nasa gitna, nasa shore lang.
Tapos may barko na lalapit, then may mga dala daw babae yun. So wala yun sa ano namin sa work namin. Sa mga naririnig ko lang about sa cargo ships dahil sa mga friends ko. Sa amin naman, yun nga yung nakwento ko, either pupunta ka sa bansa, then may mga spot doon kung saan pwede ka mag-hire ng babae, then yun, panandali ang aliw. Magagaling magtago yung mga kaibigan ko, pero marami na rin naman talaga nasisirang pamilya. Sa sobrang dami, di ko na mapangalanan dahil ang daming mukha sa isip ko na nalalaman ng asawa nila sa Pinas na may kalaguyo pala yung asawa nila. So yun, totoo naman. Ako, for me, sa personal experience ko, wala naman. Naging loyal naman ako sa girlfriend ko. Siya, first girlfriend ko up until now. Meron akong cases or history ng micro-cheating, lumande, then nilande. Pero never naman ako nagkaroon ng intimate relationship sa iba kasi takot din kasi ako magkasakit. So, isa sa mga gusto kong mapag-usapan is yung mga, crab mentality ng isang Pilipino kapag magkakasama kayo as a, co-workers. So, most ng mga Pilipino, alam mo yun, masisipag, kaso pag nakatalikod ka na, alam mo yun, may sisiraan or magrereklamo sa mga amo nila instead na, alam mo yun, magreklamo na lamang sa HR. So, karamihan sa mga Pilipino, tawag dito, syempre masisipag, then nag-aantay ng promotion. So, karaniwang naririnig ko is, naiinggit sila sa mga ibang lahi, like mga European, bakit sila, ang bilis nilang ma-promote. Pero para sa akin kasi, hindi naman mali ng ibang lahi kung bakit sila napopromote. Siguro kung paano lang nila i-present yung sarili nila, then kinakausap kasi nila minsan yung amo, may tinatawag kami, parang hahabla, kung saan pwede silang i-promote kung tingin nila is kaya na nila yung position na next. So ang mga Pilipino kasi parang most of the time, umaabot ng mga 2 to 3 contracts bago magpalit ng position. Pero ang ibang lahi, like mga European, like kaya nilang mag-excel or ma-promote agad-agad sa position nila dahil nga sinusubukan nila yung luck nila kung pwede na ba sila ma-promote, then kakausapin nila yung amo. So para sa akin kasi, ang mga Pilipino, although masipag, yung sipag kasi nila natin ay naaabuso. So dahil nga masipag ka, mas may tendency na mag-stay ka dun sa position na yun dahil nga naaabuso ka. So para sa akin, mali yun. Dahil nga, syempre, hard time yung amo, parang papasukan ng trabaho na dapat hindi naman sa'yo, na dapat sila yung gumagawa. So yun yung mga supervisors namin na imbis na trabahuhin nila, yung responsibilidad is binibigay nila sa'yo. So, pero as for me naman, dahil nagets ko yung sistema ng kalakalan sa pagbabarko, hindi sa pagyayabang, like every contract na po-promote naman ako. Kasi, wala, parang ginagaya ko lang yung diskarte ng mga puti na kakausapin nila yung amo, then pagka pinagbigyan sila ng promotion, edi okay. Pag minalas, edi hindi. So, pero most of the time naman, sinuswerte ako, pinagbibigyan ako. So, every contract, nag-iiba't iba ako ng position. So, naging tagahugas lang ako for like isang kontrata. Then next contract ko naging waiter na ako hanggang sa magkaroon ng pandemic dahil doon na nahinto yung pagbabarko ko. Sa totoo lang, walang discrimination sa mga may tattoo doon. Yung ibang lahi nga, like mga Indonesians, umaabot pa hanggang leeg yung tattoo, covered hanggang paa. Then, sa public places, kailangan lang siya naka-cover. Pero that's it. Maglalagay ka lang ng like sleeves para ma-cover yung tattoo. Pero most of the time, wala naman talagang pakialam. Siyempre, sa US naman, liberated or mga open-minded na yung mga tao doon. So, wala nang discrimination sa tattoo. As long as na nagagawa mo yung trabaho mo. May mga pagkakataon lang na like, yung mga, di ko naman sa nilalahat, pero yung mga whites kasi, parang karamihan sa kanila mababait eh. Pero yung mga blacks talaga na US citizen, mga, ano ba tawag sa kanila? African American, medyo may ugali talaga. So, parang ang baba na tingin nila sa amin kung mag-utos sila, like, kala mo sino. Isa pa sa mga gusto kong like mapag-usapan is kung bakit
mostly, mga Pilipino lang ang nagkakaroon ng utang kahit naman may mga trabaho ng matino. So, yun, mga Pilipino, ang daming utang kung kani-kanino. Sa akin nga ang daming nangungutang sa akin dahil siguro mabait ako, pinapautang ko naman, pero nababayaran naman. Pero ang hindi ko maintindihan, bakit nababaon sa utang ang mga Pilipino? Siguro kasi, pag OFW ka, alam mo yung responsibilidad na porkit mas lumalaki yung kita mo, mas lumalaki rin yung responsibility mo. So, magpapadala ka ng pera kung kani-kanino, kahit malayong kamag-anak mo na makatulong ka lang. So, para sa akin, mali yun. Doon na nga pumasok yung journey ko as a tattoo artist. So, para kumita kami ng extra, yung iba naggugupit, yung iba naglalaba, yung iba nagmamasahe. Pero ako, since na may talent naman ako sa pagdodrawing, then doon ko sinimulan yung pagiging isang tattoo artist. So, yung mga supplies naman, nabibili ko siya through Amazon. Actually, hindi legal ang pagtatato sa barko. Illegal siya. Pero once na mahuli naman, either papahintuin ka lang, then kukunin yung gamit mo. Pero most of the time naman, wala silang pakialam kasi yung mga securities, parang wala silang pake. Minsan nga gusto pa nila magpatato Pero bawal talaga siya. Wag lang malalaman siguro ng kapitan, baka talaga kasing ma-deport ako or something. Pero wala naman talaga silang pakialam doon as long as na alam mo yung ginagawa mo or malinis ka. Di ko pa na-experience mahuli. Meron lang kaming tinatawag na parang cabin check-up or kung saan may mga umiikot sa kabina, then nagtatato ako nun. Pero natutunugan kasi namin yun kung kailan nila gagawin. So pagka natunugan na mismong araw pala sila magkakaroon ng ganun, cabin inspection pala, then tatapon ko lahat ng gamit ko sa kama ko, tapos isasara ko yung kurtina kasi parang bawal nilang buksan ang kurtina. Kahit na anong mangyari, pag may cabin inspection, kung may kasama kang ibang tao dun sa kama mo, pwede mong takpan yung kurtina, then bawal nilang buksan yun. Isa yun sa mga parang privacy na binibigyan nila ng respeto. Sa umpisa, mahirap kasi tawag dito, lumaki din ako syempre, di naman medyo mahirap lang na pamilya. So, sa umpisa, syempre, parang pangkaraniwang pamilyang Pilipino na mga magulang natin, dapat ganito, dapat ganyan, magpadala ng ganito, magpadala ng ganyan. Naranasan ko rin yun. Pero kasi syempre habang tumatanda ka, parang naiintindihan mo na lang din na, generation naman nila yon. So, sa umpisa, stressful kasi maiinis ka Nagalit na nga ako sa magulang ko noon bakit ganito, bakit ganyan. Nagpadala naman ako, ganito, ganyan, bakit wala nangyari. Tapos, ang sama pa rin ng tingin nila, parang hindi ka tumutulong, ganito, ganyan. Then, umabot pa nga sa punto na parang inaway ko yung papa ko. Then, parang, yun, nagkalabuan kami, parang sinuntok ko pa nga siya. So, sorry pa. Pero ano kasi yun yun na nga, parang napuno na ako kasi parang pinapalabas nila na, alam mo yun, wala akong naitutulong, ganyan. Pero di nila alam na napakahirap ng trabaho namin abroad. May mga kaso ng siguro over-fatigue, namatay. Kaibigan ko rin siya. Siguro dahil, ang problema kasi sa pagiging, tawag dito, galley steward ay exposed kami sa mga hot equipments and chemicals na medyo, alam mo yun, harsh or dangerous. So, may coworker ako na namatay siya dahil di namin alam pero parang nagkumbulsyon na lang din. Kinabukasan hindi na nagising. So, yun ang pinakamalalang nakita ko na istorya. Yun. May mga cases din na parang may mga guests na tumalon sa ship. Di ko alam, suicide ata. And yun. Okay, tapos meron pala kaming, gusto ko lang din i-share, meron pala kaming tinatawag na mga special cruise kung saan nagkakaroon ng tinatawag na nude cruise kung saan lahat ng mga guests ay nakahubad, like literal. Walang damit, walang undies. So, di ko alam kung bakit, pero nakakatawang experience lang siya kasi may mga cases na parang, alam mo yun, dapat ang rule lang is nakahubad ka lang. Then, may mga pagkakataon na nakikita namin sa mga fire exit, may nagchuchurbahan na mga guests. Then, nakakahiya kasi minsan naaamoy mo yung katawan nila
Alam mo yun, ang awkward sobra, alam mo naman, amoy ng mga whites. Kahit na nakadamit sila medyo, since nabibihira sila maligo, every time na papasok kami ng kwarto nila, medyo may amoy talaga eh. Amoy kulob, kumbaga. What more kung nakahubad sila, sobrang baho talaga nila as in. Tapos yun na nga, dun sa nude cruise, alam mo yun, nakikita mo yung iba't ibang klase ng katawan ng tao. Ang malala kasi nun, karamihan sa nag-nude cruise is mga 30 years old pataas. Pero karamihan sa kanila is mga sumasampa, mga 40 and 60. So may mga matatanda na, yung mga, alam mo yung mga itsura na katawa, islaw-law na something. Nakakatawa lang. Then yung mga matatandang mga Amerikano, syempre yung katawan nila, tapos may kita mo yung ari nila. Napaka-awkward. Tapos kami naman as a employee, bawal kaming mag-react sa kahit na ano, bawal kaming magpakita ng tawag dito, bawal kaming gumalaw or magsalita sa kanila about sa something. Then bawal kami may contact ng, bawal kami tumitig sa isang katawan ng tao. Pwede lang kami through eye to eye. Pero pag may kausap kami guest na nakahubad, kailangan focus ka lang sa mata niya. So ganun. Yun, nakakatawa lang. Tapos ma-share ko na lang din yung about dun sa kinuwento ko sa fire exit na may nagtutsurbahan. So, yun na nga, minsan, hindi ko maintindihan eh. Ang laswa, may mga nag-orgy, tapos, parang dadaan ka na lang, tapos, syempre, awkward, tapos, dun sila, nagtutsurbahan, may mga bakla din, lalaki, babae, matatanda. So, yun, awkward lang, nakakahiya. Hindi po sila sinisita, talagang hinahayaan? Hindi talaga eh. Hindi talaga sila sinisita kahit may mga CCTV siguro. Meron kasi tinatawag na maritime law. So yung law sa US parang hindi siya na-apply kapag nasa dagat ka. So meron pa nga parang istorya na or parang may batas pa nga na kung makakapatay ka man ng tao sa gitna ng dagat, parang hindi ka makukulong kasi wala ka sa batas ng kahit na anong bansa. So iba yung maritime law sa sa law na kung saan bansa ka malapit. So, yun, kung nasa gitna ka ng dagat, pwede kang gumawa ng kahit ano. Siguro moralidad na lang kung bakit, syempre, di ka papatay ng tao. Syempre, may moral ka eh. Pwede ka pa rin makulong dun sa barko. Tapos, once na makauwi na kayo ng port, then papadeport ka na lang din. Pero meron akong mga katrabaho na nagkaroon ng away. Then, isa siyang Malaysian ata, then isang Pilipino na kaibigan ko din. So, nagkaaway sila, tinaga ng Malaysian yung kaibigan kong Pilipino ng bread knife lang naman, so hindi naman malala, pero nagkasugat-sugat pa rin siya. Nagkabiyak-biyak yung ulo, pero ang nangyari lang is pinadeport lang yung Malaysian, then yung Pilipino, pinagaling lang din, balik na sa trabaho. So, wala namang malalang kaso ng patayan. Hindi naman siya mapanganib kasi ang cruise ship, sobrang laki kasi ng cruise ship eh. Mas malaki pa siya sa, alam mo, parang siyang mall na lumulutang. So, meron kami tinatawag na stabilizer. Parang sa ilalim ng ship, may parang pakpak siguro para hindi masyadong mauga. Then, syempre, parang kung halimbawa may bagyo nga, kagaya ng sinabi mo, parang yung Coast Guard is responsible kung kaya ba ng ship dumiretso dun sa ruta namin. So, kung hindi kaya ng ship, base sa laki ng ship, tapos ganito yung lakas ng bagyo, bawal kaming pumunta doon. So, di naman siya nakakatakot. Wala namang masyadong kaso ng lumubog na barko. Yun, sa mga lalaki, alam nyo na, so medyo awkward to. Pero kami mga lalaki kasi, alam mo na, may pangangailangan kami. Tapos yung iba, karamihan sa amin, mga loyal naman. So, ang ginagawa namin, nag-share na lang kami ng mga porn sa alam mo na, para pampalipas, pampatanggal ng pampalusin up ng, alam mo na, nararamdaman namin. So, yun lang. Nag-share lang kami ng mga forms. Parang naging banding na rin namin. Then, nagiinom din kami. Legal naman uminom, wala namang problema. Parang may percentage lang na alak na bawal. So, pwede kang uminom, pero make sure na hindi ka lasing pag pumasok ka. Kasi once na intoxicated ka, then meron silang parang something na device para malaman kung gaano ka lasing.
Then once na ma-reach mo yung point na yun, pwede ka ma-deport at mawalan ng trabaho. Sa totoo lang, masaya naman magbarko kasi ma-enjoy mo yung yung kahit papaano yung travel, then nakakapunta ka sa iba't ibang lugar, and ma-enjoy mo rin yung mga coworkers mo, especially kasi pag marami kayo, syempre para lang kayo naglalaro minsan, lalo na kung hindi naman busy, ma-enjoy mo yung companionship. Ang mas masasuggest ko lang is hangga't maaari, mag-ipon, then mag-business na lang siguro sa Pilipinas kasi para sa akin hindi ko marerecommend na gawin siyang lifestyle dahil napakahirap and stressful ng trabaho sa barko. So marami akong mga kaibigan na sinasabi nila, sana kung may option sila na mag-stay na lang sa Pilipinas, di baling mababa sahod. Pero since wala silang option, kailangan nilang magtrabaho as a seaman, like ng matagal na panahon dahil doon nga kasi kumikita ng maayos compared sa Pilipinas. Nakakapagod siya as in, pero since wala naman kami magagawa, wala. Laban lang, ganun. Sa mga gustong magtrabaho sa ibang bansa, sa land-based kasi wala akong masyadong experience, pero parang kung mamimili ka between land-based or sa cruise ship, siguro mas better siguro kung sa cruise ship ka na lang dahil mas malaki ang sahod, and ang contracts kasi sa cruise ship sa barko is 6 to 10 months lang. So after that, pwede ka na mag-vacation like 2 to 3 months, then babalik ka na naman ulit sa barko. Unlike sa land-based na mababa ang sahod, then ang kontrata nyo is, alam mo yun, minsan umaabot ng 2 years. Then, di naman kayo nakapag-travel. So, much better siguro kung may option kayo na makapag-trabaho abroad. Mas maigi siguro cruise ship. Yun nga lang, mas mahirap trabaho, pero mas enjoy. Then, mas makakapag-ipon kayo. Plus, hindi nyo mamimiss nyo yung pamilya nyo, pero, alam mo yun, 6 to 10 months lang eh. So, after that, may kita mo na ulit yung pamilya mo, makakasama mo na sila. Compared sa land-based na aabutin ng 2 years, then, matagal-tagal. Yun nga ang malungkot dun eh, wala akong naipundar maliban sa business ko. Ngayon, tatato ako. Then, naranasan ko rin sanang kumuha ng bahay sa Cavite sana. Nag-down pa nga kami, umabot ng 100,000. Pero nung dumating nga yung pandemic, kailangan namin siyang bitawan, so medyo masait sa ulo. Yun lang, nakapanghinayang lang kasi umabot din ng halos, alam mo yun, 100,000 din. Nawala lang. Yun lang. Wala akong naipundar, wala akong kotse, wala akong motor. Yun, malungkot lang kasi di rin naman talagang lumaki yung sahod ko. Ang common mistake sa mga seaman is akala nila once na naging seaman ka, malaki na agad sahod mo. So may mga parang kailangan mo munang magtiis ng at least 25,000 monthly na salary na di naman enough, parang alam mo yun, parang pang araw-araw lang yun eh. Gastos lang sa Pilipinas yun eh. Di ka naman talaga makapagpundar dun eh. Then kung gusto mo talagang kumita ng malaki, kailangan mo muna magtrabaho like 10 years to 15 years bago ako kumita ng mga 6 digits. So, yung mga seaman na malaki ang pera, baka 20 years na yata sila nagtatrabaho dun. So, malaking sakripisyo siya dahil, alam mo yun, parang buong buhay mo, nagtatrabaho ka lang, then lumaki lang yung kita mo dahil matagal ka na rin sa company nyo. Masasabi kong mahirap talagang maging isang OFW kasi syempre, meron kang pamilyang iniwan sa Pilipinas and yung workload talaga sobrang dami. Like, kung ano mang binigay sa inyong jobs and responsibilities na nakalista, mas marami ka pa palang ginagawa na halos sobra na sa oras na dapat tinatrabaho mo. So, sa mga makakapanood nito, kung isang aspiring na seaman, maganda yan. Like, for example, target mo lang is around 10 years sana, then makapagpundar ka na sana ng business sa Pilipinas. Pero hindi ko nga talaga siya ma-recommend as lifestyle kasi nga dahil napaka-stressful, then hard time kasi syempre may mga amo na, alam mo yun, di lang naman isa or dalawa yung amo eh, minsan 5, then kanya-kanyang utos, napakahirap nun. Then bawat amo, iba't ibang sistema, so napakahirap mag-adjust. Kailangan mo makisama sa iba't ibang tao, sa iba't ibang lahi. Like for example, mga Indonesians, okay naman. Ang mga Indians, medyo sablay ang ugali. Mga Europeans, or mga tawag dito, mga Russians, parang akala mo laging galit. So, mag-uusap lang kayo. Akala mo galit na sila, pero hindi mo alam. Parang naglalambing lang pala sila.
Yun, so kung mahina ang loob mo, medyo mahirapan ka mag-adjust. Pero since kung buo naman ang loob mo at gusto mo talaga yung ginagawa mo at gusto mo lang magtrabaho, gusto mo lang makasurvive, yun, so wala namang problema pagiging seaman. May enjoy mo naman, may enjoy mo yung mag-travel, mapagpa-picture kung saan lugar. Then, yun. Sensya na. Mga ka-off the record, gusto nyo pa ba ng ibang malupit na istorya? I-click nyo lang ang mga video na nasa screen. Maraming salamat!